Ang pagsubok ng itim na anino. Sa bawat bayan, mayroong mga kwento na tumutukoy sa mga kadiliman, mga kwentong nagmumula sa mga paglisan, mga alaala ng mga nakaliligtaan, at mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa nayo ng San Miguel, ang kwentong iyon ay tungkol sa isang misteryosong nilalang na tinatawag na itim na anino. Ang itim na anino ay isang nilalang na lumalabas sa ilalim ng dilim, ngunit ang kanyang kwento ay hindi lamang takot, kundi isang misteryosong pagsubok na nagudyok sa mga nakatagong kasamaan at nakalipas na pagkakabigo. Ang kwento. Sa maitim na kagubatan sa tabi ng bayan, may isang matandang bahay na napapalibutan ng mga puno. Ito ang tahanan ni Mang Isko, isang matandang manghuukit na nagdesisyong manirahan sa tabi ng gubat upang lumayo sa mga tao at sa kanyang nakaraan. Siya ay may ama ni ngunit namuhay ng mag-isa, tumatanggi sa tulong ng kanyang mga kapitbahay. Sa kanyang mga mata ay nakatago ang mga lihim na nais niyang dalhin hanggang sa kanyang huling araw. Isang gabing malamig, habang nag-uukit sa kanyang talahanayan, nadinig ni Mang Isko ang isang kakaibang tunog mula sa labas. Isang malaon ng alingawngaw, tila humihikbi ng tamang oras. Ipinagwalang bahala niya ito ngunit sa kanyang likod, may mga whisper na nagmumula sa kadiliman, ang mga boses ng mga kaluluwang nawawala, ang mga pagbibilin ng mga taong nawala na sa kanyang buhay. Habang ang kanyang mga daliri ay patuloy na nag-uukit ng kahoy, ang kanyang puso ay nagtatangkang lumaban sa mga nakaraang alaala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga alingawngaw ay nagbukas ng pinto sa itim na anino. Ang aninong ito ay nagmula sa kanyang nakaraan, isang hinanakit na tila nagkatotoo. Ang kamay ng itim na anino ay nagbigay ng paakit at takot, ito ay isang nilalang na nagdala ng mga alaala ng mga nagkasala sa kanya, ang mga tao na nagtakip ng katotohanan, ang takot na nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Ang itim na anino ay tumayo sa harapan ni Mang Isko, ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim. "Bakit mo ako tinawag?" tanong nito, ang tinig ay tila mula sa malayo, isang boses na tumagos sa kanyang laman at buto. Sa kabila ng kanyang takot, ipinakita niya ang kanyang gawain, ang mga ukit na puno ng mga alaala ng mga pag-ibig at mga tao. "Hindi ko ikaw tinawag. Ikaw ay nagbabalik sa akin. Akala ko'y nalimutan na kita," ang tugon ni Mang Isko, ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap at paminsang pag-asa. Ngunit ang itim na anino ay hindi kailanman nagagalit, bagkus, nagpakita ito ng kanyang mga lihim, mga pinagdaanan mula sa pagkakasala, mga pagkukulang na hindi natapos, mga ngiti na nailibing sa nakalipas. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumitaw ang mga alaala ng mga nakaraang pagkakamali ni Mang Isko. Ang mga kaluluwa ng mga taong nawala na sa kanyang buhay ay nagpakita mula sa anino, ang mga naganap na pagsisisi at mga pagkakataong hindi na dapat naiwanan. Ang itim na anino ay nalugmok kay Mang Isko, at sa bawat pagdiin nito, ang sakit at pangungulila ay naman sa kanyang puso. Ngunit ang itim na anino ay may ibang layunin. Nais nitong ipaalala kay Mang Isko na sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, may pag-asa pa rin na matutong tumayo at magbagong buhay. "Hindi ka nag-iisa, Mang Isko," ang itim na anino ay sumagot. "Kailangan mong harapin ang iyong mga pagkukulang, at sa bawat sakit na dulot, may pagkakataon ka pang makabawi." Sa mga sandaling iyon, nagpasya si Mang Isko na harapin ang kanyang mga takot. Ang kanyang mga alaala ay naging gabay niya sa kanyang paglalakbay sa kanya sariling pagkatao. Pinili niyang ipakita ang kanyang sining sa mga tao, kahit na may takot siyang muling masaktan o pagkasiraan. Sapagkat sa takot na iyon, ang itim na anino ay nagturo sa kanya ng mga aral ng pagtanggap, pakikipagsapalaran, at pagmamahal sa sarili. Mula sa gabing iyon, ang itim na anino ay nahulog sa pagkakaunawa, naglaho sa dilim at nagbigay daan sa mga liwanag. Si Mang Isko ay unti-unting bumalik sa kanyang bayan, at dahan-dahan, nagbukas siya ng kanyang sariling bahay para sa mga tao. Ipinakita niya ang kanyang mga sining, mga ukit na naglalaman ng walang katapusang kwento at damdamin. Sumikat ang araw, at sa bawat pagtanggap niya ng mga tao,
Ang kanyang mga takot ay nagiging isang alaala na lamang, ang itim na anino ay naging bahagi ng kanyang kwento, isang alaala ng mga takot na nagdala sa kanya sa isang bagong simula. Dahil dito, ang bayan ng San Miguel ay hindi lamang nagtaglay ng takot kundi ng mga aral na nakuha mula sa isang nakagat ng bagyong itim. Sila'y walang ibang nakalimutan kundi ang mga alaala ng mga pagkakamali at isang pag-asa upang harapin ang hinaharap na puno ng liwanag.